Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-usapan ang tungkol sa balitang ito kay Cardano or ADA. At ayan, ang sabi po rito ay Cardano founder reveals ADA biggest competitive advantage. Ayan, mismong ang Cardano founder na si Ginong Charles Hoskinson ang nagbahagi kung ano yung pinakamalaking competitive advantage or kung ano yung pinakamalaking kalamangan na meron itong si Cardano as compared sa ibang mga cryptocurrency assets. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po, sa mga hindi nakakakilala kay Ginoong Charles Hoskinson, ang CEO or founder ng Cardano, ay ayan po ang kanyang larawan dito. At ayan, sa ating pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay Charles Hoskinson, the CEO of Cardano Research and Development Company Input Output Global or IOG, highlights the importance of consensus building within the network. Ayan, binigyan din po niya ang kahalagahan ng pagbuo ng isang consensus sa loob ng network. Ayan. Ang nangungunang crypto entrepreneur at developer ay naglarawan ng pagbuo ng consensus bilang nakatagong superpower at pangunahing competitive advantage ni Cardano. Ipinahayag ito ni Ginoong Charles Hoskinson sa isang fireside chat kasama si IOG Chief of Staff JJ Seiler at Cardano Foundation CTO Giorgio Zinetti sa Rare Evo 2024 Convention. Ang pangunahing blockchain event na ito ay naganap sa Las Vegas mula August 15 hanggang August 17 ngayon pong taong 2024. Kaya yan, Cardano's hidden superpower and competitive advantage. Yan, ito raw yung nakatagong superpower at competitive advantage ni Cardano. Sa fireside chat ay tinalakay po ni Ginoong Hoskinson ang ilang mga issue, kabilang ang pagtukoy sa factor na nagtatangi sa Cardano mula sa iba pang mga sikat na blockchain. Yan, ito po yung kanyang aktual na sinabi rito. This exercise of consensus building is one of the hidden superpowers and the biggest competitive advantage that Cardano has. Ayan, Hoskinson remark. Yan, sinabi niya rito na yung ehersisyo raw ng pagbuo ng consensus ay isa daw po ito sa mga nakatagong superpowers at ang pinakamalaking competitive advantage nitong si Cardano. Yan, ang komento ni Ginoong Hoskinson ay nagpapahiwatig na bagaman maraming tao ang maaring hindi nauunawaan ang kahulugan ng pagbuo ng consensus, ito ay nakatulong upang maiba ang Cardano mula sa mga kakumpetensya nito sa blockchain space. Cardano's consensus model. Ayan, ang kanyang modelo. Ang epektibong pagbuo ng consensus ay isang mahalagang bahagi na kung paano gumagana ang mga decentralized na network. Ang consensus ay tumutukoy ito sa karamihan ng mga kalahok, ayan, or yung mga participants sa network na umaabot sa isang kasunduan sa estado ng blockchain. Ayan. Kasama rito ang pagtukoy kung aling block ang iproproduce at kung aling mga transaction ang isasama sa mga blocks. Tinutukoy din nito kung paano sumasang-ayon ang mga nodes sa paghawak ng block production at paglutas ng mga conflict. Kapansin-pansin, ang iba't ibang blockchain ay may natatanging paraan ng pagkamit ng consensus. Ang blockchain ni Cardano ay gumagamit po ito ng isang natatanging consensus mechanism na kilala bilang Ouroboros. Ang mechanism na ito ay isang proof-of-stake algorithm na dinisenyo upang makamit ang seguridad, scalability at mababang energy consumption. Sa pamamagitan po ng Ouroboros mechanism, ang mga validators ay pinipiling batay sa dami ng tokens na hawak nila na nag-uudyok sa nila na kumilos ng tapat. Decentralized governance. Ayan, ito po yung pinakagusto natin. Decentralized. Kapag sinabi po natin decentralized ay wala pong kumukontrol dito. Kusa po itong kumikilos. Ayan, yung kabaliktaran naman nito ay centralized. Kapag sinabi natin centralized ay may nagmamanage po dyan.
Ayan, samantala ang konsepto ng consensus ni Cardano ay makikita rin sa decentralized governance model nito na tumutulong upang mapalakas ang isang matatag at mas adaptable na platform. Sa decentralized governance model ni Cardano ay walang isang entidad ang may absolute na control sa proseso ng paggawa ng desisyon ng ecosystem. Bukod dito, ang decentralized governance ay nagpapahintulot sa mga ADA holders na lumikha ng mga proposal improvements at bumuto sa mga desisyon na maaaring humubog sa hinaharap ni Cardano. Sa kasalukuyan, ang community ni Cardano ay naghihintay po sa launching ng Chang hard fork, isang malaking pag-upgrade na nagmamarka ng simula ng Voltaire era, ang huling phase ng development ng network. Ang hard fork ay tutulong po kay Cardano na makamit ang tunay na decentralization na nagpapaintulot sa mga stakeholders na magsumite at bumoto sa mga pagbabago sa protocol. Ayon sa mga report, ang inaasahang hard fork ay magaganap po ito ngayong August 27. Ayan, malapit na po yan ngayong taong 2024 na magbibigay sa mga ADA holders ng mas malaking kontrol sa pamamahala ng network. Kaya ayan po, ganyan po kaganda itong ecosystem ni Cardano. Ayan, at malapit na po yung kanyang malaking upgrade na yan, yung Chang hard fork na yan. August 27 po yan, ngayong 2024. Ayan po ang isang bagay na inaabangan po natin ngayon dito kay Cardano. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.